Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayong araw po ay ito yung 365th devotion natin, no? 365 Daily Devotions. Ito yung pinakahuli. Pero meron po tayo bukas kasi ngayong pong taon ay merong leap year. May February 29, so 366 days po ngayong taon. So ayan, ilang araw na lang papasok na yung panibagong taon. So, salamat. Gusto kong magpasalamat unang-una sa Panginoon, no? Sa pagtulong niya sa atin para makagawa tayo ng mga devotions na nakakatulong po sa maraming tao. And gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta dito. You know who you are. Salamat po sa inyo. Ang dalangin ko po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Hindi niyo lang po alam, no? Pero sobrang matindi. Grabe talaga yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa inyong mga buhay. So, thank you po. So, yung ating devotion po ngayon ay matatagpuan po sa Psalm chapter 68 verse 19. Sabi po ni Haring David, "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens." Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Now, pag binasa niyo po yung Psalm chapter 68, ito po ay patungkol sa isang salmo na ang laman ay, pag binasa mo from verse 1 onwards, it's about God leading the battle. Kaya ito po yung pinakauna nating puntos ngayong araw, no? God leads the battle to victory. Ang Diyos yung nangunguna sa digmaan. Hindi po tayo sinasabak ng Diyos at bahala na tayo, no? Araw-araw meron tayong pakikidigma. Araw-araw meron tayong mga challenges na kinakaharap. Pero hindi tayo sinasabak ng Panginoon na, okay, Russell, or kung sino man sa inyo nanonood dito ngayon, no? O diyan ka, pwesto ko tayo dyan, bahala ka na sa buhay mo. Wala pong ganun eh. God is leading the battle. Ang Diyos yung nasa harapan, ang Diyos yung nakikipaglaban. Kaya po rito sa Psalm chapter 68, pag inumpisahan niyo po ito hanggang dulo, tuloy-tuloy ito eh. Sabi dito, "May God arise, may His enemies be scattered, may His foes flee before Him, may you blow them away like smoke, as wax melts before the fire, may the wicked perish before God." Tapos tuloy-tuloy po, patungkol po ito sa gera, pakikidigma ng Diyos. At pagdating po sa verse 19, ito po yung verse natin ngayong araw. "Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens." Ang Diyos po yung pumapasan pala sa mga pasanin natin. So ito po yung puntos natin. Unang-una, God leads the battle to victory. Ang Diyos po yung nagpapatagumpay sa atin. Kaya this year po, no, pagmuni-munihan natin. Tingnan natin anong nangyari throughout this year. And tingnan po natin paano tayo binigyan ng katagumpayan ng Panginoon. Paano tayo nagkaroon ng mga suliranin sa buhay pero napaglabanan natin, napagtagumpayan natin. Dahil po sa tulong at gabay ng ating Diyos. Ngayon po yung magandang time na mag-reflect, no? Isipin nating mabuti. Anong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Now, si Haring David po, ganun din po rito sa Psalm 68 eh. Mula doon sa pagpapalaya ng Diyos sa bayan ng Egypt, pinalaya ng Diyos yung kanyang bayan mula sa pagkalipin sa Egypt. Pinakita po rito ni Haring David na yung Diyos talaga yung sumama sa bayan ng Israel. And in fact, yung Diyos yung nangunguna sa bawat laban ng bayan ng Israel kung bakit nagtatagumpay yung bayan ng Israel. God leads the battle to victory. Yan po yung nakaraan na, kumbaga, si Haring David ay pinagmumuni-munihan niya hanggang sa kasalukuyan na sinusulat niya itong salmo na ito. Ganon din po sa ating mga buhay, no? Makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, paano tayo nagkaroon ng mga pagsubok pero napagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos because God is the one fighting the battle. At kung gaano naging tapat ang Diyos na nakalipas, ganon pa rin katapat ang Diyos sa kasalukuyan. At ang Diyos ni David, long time ago, ay siya pa rin Diyos natin ngayon. At siya pa rin Diyos sa hinaharap. At kung paano pinagtagumpay ng Diyos si David, ganon rin tayo pagtatagumpay ng Diyos sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tandaan natin, God leads the battle to victory. Pangalawa po, God carries our burdens daily.
Yung Diyos po pala yung pumapasan sa ating mga bigatin, sa ating mga pasanin. Kaya sabi po rito sa Psalm 68:19, purihin ng Panginoon ang Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Minsan akala natin, tayo lang nagpapasan ng ating mga problema, ng mga challenges sa buhay, mga hamon sa buhay. Pero ang sinasabi po sa verse na ito, every time na may battle yung bayan ng Israel, si Haring David, pag may pakikidigmang siyang ipinaglalaban, hindi niya pala laban yon. Ito pala yung laban ng Diyos. Pag may mga bigatin, pasanin si Haring David, hindi niya pala pasanin yon. Pasanin pala ng Diyos yon. Kaya sabi po rito, praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Ang Diyos pala yung pumapasan sa lahat ng ating mga bigatin. Kaya mga kapatid, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, huwag niyo pong isipin na kayo lang ang pumapasan yan. Tandaan niyo po yung sinabi rito sa verse na to, daily, araw-araw, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos yung pumapasan ng ating mga bigatin. Dinadala, araw-araw. Minsan inaakala lang natin na nag-iisa tayo, pero sa totoo lang, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. At ang Diyos, yung bigat nasa balikat talaga ng Diyos, wala sa atin. Feeling lang natin, minsan ang layo-layo ng Diyos, feeling natin parang inabanda na tayo ng Diyos, feeling lang natin, parang hindi nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Huwag kayong mag-alala, feeling lang po yun. Hindi po yun base sa katotohanan. Base lang po yun sa mapaglarong emosyon natin na minsan parang ang layo-layo ng Diyos. Pero kailanman po hindi lumayo ang Diyos sa atin, kailanman hindi umalis ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang Diyos po ay lagi nating kasama, araw-araw, at pinapasan ang ating mga pasanin. So sabi po rito, praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Kaya hindi ka nag-iisa, kapatid. This year, nakita natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang kikilos, at sa hinaharap, patuloy pa rin niyang papasanin lahat ng ating mga bigatin. Pangatlong puntos po, God is worthy to be praised. Ang Diyos ay karapat-dapat purihin. Kaya po, ito pong Psalms chapter 68, it's a song, awit po ito na kinompose ni Haring David patungkol sa Diyos na siyang nangunguna sa digmaan ng buhay, sa mga hamon ng buhay. At dahil ang Diyos ang nagpapatagumpay sa atin, ang Diyos yung pumapasa ng ating mga bigatin, ang ending po nito, lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos. Kung nagtatagumpay man tayo sa buhay, hindi po yun dahil magaling tayo at kahit kailan wag nating ipagmalaki na naging mananagumpay tayo dahil naging achiever tayo, marami tayong na-accomplish sa buhay, malayo narating natin. Wala tayong dapat ipagmalaki at wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kasi po, yung Diyos lamang ang siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Yung Diyos lamang nagpapala sa atin. Yung Diyos lang nagbibigay sa atin ng karunungan. Yung Diyos lang nagbibigay sa atin ng mga achievements, ng mga awards. Kaya may nararating tayo sa buhay dahil sa Diyos. Kaya po hindi tayo wala tayong maipagmamalaki. Sa halip, ang maaari lang nating maipagmalaki ay yung Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya lahat ng kapurihan ay para sa Kanya. Lahat ng kaluwalhatian ay para sa Kanya. Sabi po dito sa salmong ito, praise be to the Lord. After all these victories, the glory is not mine. The glory belongs to the Lord. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Now, paano po natin ito sasabuhay? Number 1 po, reflect on how God has led you to victory. Pag sinabi po nating reflect, pagmuni-munihan, pag-isipan nating mabuti, throughout this year, paano po tayo pinagtagumpay ng ating Diyos? Paano tayo binigyan ng victory? Victory after victory after victory after victory. Tagumpay. Pagkatapos ng tagumpay ulit. Pagkatapos nun, may mga hamon ng buhay, tagumpay ulit. May mga challenges, tagumpay ulit. Pag muni-munihan po natin, tingnan natin, evaluate natin anong nangyari throughout this year. At makikita po natin yung kamay ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay. I'm sure marami sa atin may mga testimony na may mga pagkakataon na hopeless na tayo. Hopeless and helpless. Hopeless, walang kapag-apag-asa.
Helpless kasi wala kang kayang gawin doon sa sitwasyon mo sa buhay. Pero yung kamay ng Diyos kumilos sa iyo at binigyan ka ng pag-asa at binigyan ka ng katagumpayan. So, reflect. Pag-isipan po natin, pagmuni-munihan natin yung ginawa ng Diyos sa atin this year. Paano tayo pinagpatagumpay ng ating Diyos throughout this year. Pangalawa po, thank and praise God for the whole year. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Papurihan po natin ng Diyos sa isang buong taon na ito na palipas na, no? Patapos na. Alam niyo po, lahat po ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos, nararanasan natin yung pagpapala ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. And actually, dahil sa Panginoong Jesucristo, rumaragasa yung pabor ng Diyos at biyaya ng Diyos sa atin. Walang pagpapala, walang mabuting bagay ang hindi ibibigay sa atin ng Diyos, alang-alang sa Panginoong Jesucristo. And because of that abounding grace, because of God's abundant blessings, lahat ng ito, nauuwi po ito sa kapurihan ng Diyos. Upang mapuno yung ating puso ng pagpapasalamat sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa atin, no? Kasi binibless niya tayo. Pinupuno niya talaga yung puso natin ng pagpapasalamat. Para saan? Para po mas maluwalhati ang kanyang pangalan. Thank and praise God for the whole year. Ang kapurihan para lamang sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos lamang. And number 3 po, fast on the first week of this coming year. This year po, ini-invite ko po kayo na magkaroon ng fasting sa first week po ng susunod na taon. Ito po ay nakagawian na natin at hindi lamang po natin ginagawa ito because of tradition, pero ginagawa po natin ito kasi gusto nating ipanalangin yung isang buong taon. Kung paano tayo binigyan ng tagumpay ng Diyos nitong nakarang taon, pinagfa-fasting din natin yung mga susunod na mangyayari sa susunod na taon. So ano po ba yung fasting? Yung fasting po, ito po yung marami pong kaparaanan ng fasting. Pwede kang mag-skip ng meal, hindi ka mo nakakain ng lunch, dinner, or breakfast para ilalaan mo yung mga oras na iyon sa pananalangin. No? Magfa-fast ka muna. Ibig sabihin ng fast, hindi mo muna gagawin yung pagkain para mas marami kang panahon sa fellowship with God, sa pakipag-ugnayan sa Diyos, sa pananalangin. Ang magandang ipag-fast kasama ng pagkain, no? Ay yung pag-social media natin like Facebook, yung time-consuming, no? Pwede nating iset aside yung mga yon at mas paramihin natin yung oras natin sa pananalangin. So, fast on the first week of this coming year. Ito po yung invitation ko po sa bawat isa. Sa mga churches po natin, siguro na meron din kayong fasting. So, sa community po natin, dito sa, tawag po kasi namin sa community namin sa community natin ay Redeemers Movement. Meron po tayong fasting every first week of the year. Exciting po yan. No? Mas lalo pa nating madama yung presensya ng Diyos. Mas lalo pa nating maengkwentro yung Diyos. Now, para po sa ating discussion, how has God carried your burdens daily this year? Paano pinasan ng Diyos yung iyong mga paasanin, mga bigatin? Paano niresolba ng Diyos ang iyong mga problema this year? Share your testimony. No? Magkaroon po tayo ng sharing time sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father God, You have led me to victory in every battle. You carry my burdens daily with love and care. You are always faithful, and you are worthy of all my praise. Thank you for guiding me through this year and for every blessing and trial that has shaped me. As I prepare for a new year, help me to reflect on your goodness and trust you with my future. Teach me to praise you wholeheartedly. I continue to surrender my life to your will. Strengthen me as I commit to fasting and seeking you in the coming year.
In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating daily devotion for the entire year. Sambahin po at purihin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Brother Jerry. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Binabati ko rin po si Sister Divine, Sister Patricia, si Sister Ann, Badeth, Cherry Lou, at marami pang kasama natin sa mga gatherings natin. Purihin ang Panginoon sa tagumpay, after tagumpay na binibigay sa inyo ng Diyos throughout this year. Sa pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung may natutunan po kayo sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.